Yan, so pwede kang mag-camping using this. Open mo lang. And meron ka ng bubong. Kulang na lang sa atin, table, tsaka chair. We are driving our Honda CR-V. So this is a 5th generation. The best yung 1st gen. I would say one thing na pinaka-special sa sasakyan na to is diesel. Earth Dreams Technology. Hindi na VTEC, ID-Tech na. So medyo marumi na rin to. Pa-engine wash na rin natin. Schedule natin for engine wash. So alam naman natin na Honda is very environment friendly, and for the longest time, sa pagkakaalam ko, hindi nagre-release ng diesel engine ng Honda, puro gas. Kasi nga naman for emission standards, and of course, mas friendly sa environment since gasoline nga siya or unleaded. Honda CR-V is considered as a compact SUV. So gusto ko sa sasakyan na to. Suspension is great. Or aside sa diesel engine siya. So compared doon sa X1 na ginagamit natin, yun mas stiff ang suspension nun, mas matigas, mas matagtag. I would say yun, mas focused yun sa speed. Ito, mas malambot ang suspension. Mas friendly ang suspension, I would say. So sa mga lubak-lubak, kahit diretso mo lang, halos hindi ramdam. Kasama na rin yung profile kasi ng gulong. Syempre, mas makapal yung gulong nito. Mas malapad. Kaya naman yung mga lubak, kung hindi mo ramdam. Kung ramdam mo man, kaya-kaya. Hindi yung talagang tatagtag ka. So this is not the latest generation. This is a 5th gen na kung saan nilaunch ito sa US noong 2016 at dito sa Pilipinas naman noong 2017. So during that time, 2017, ang diesel tsaka ang unleaded, holy shit, what the, bakit naman ganito ang traffic? Ano ba naman yan? SLEX? Well, Startol pa to, pero Startol ends here. Anyway, ito kaya ba ito sakyan na ito nakalagay Honda Inspire, pero Accord yan. So that's a V6, that's a nice car. Ganda pa ng wheels, oh. Nice. Lakas niyan. 3.5 V6. Hey. Tulin yan. Nice car, bro. So, sakto, samantalahin natin yung traffic at mapagkwentuhan natin about dito sa sasakyan na to. Bakit nga ba natin pinagkwentuhan? It's because isa rin to sa gagamitin natin sa paglibot sa buong Pilipinas. Isa to sa mga tool natin kasama nga yung Honda Click kanina. Isa rin to sa magiging tool natin sa pag-ikot sa buong Pilipinas. So ano pa mga features na nagustuhan ko dito? Una, yung
panel niya, I would say, yung panel niya is basic, pero it's informative. Yan, meron dyan mga information, like pwede mo information ng gas. Ito, this is average speed. Yan, mabagal lang, 27 kilometers per hour average. Yan, coffee breaks. Ito may ano siya na driver's attention level. Kung sakali na ang driver is pagod na, on a standard level, after 2 hours more or less, taga-alarm to. So yan siya, attention level. Siguro pagpagod na rin yung driver. Naman settings, and then ito wala. Yan, blanco lang siya. So nandyan yung range ng gas. 271 kilometers pa, so kaya pang balikan. Ito maganda, fuel consumption ko, 15.2. Medyo magastos na yun ha, pero yeah, not bad, 15.2. Siguro pinakatipid nito, I would say 18 or 20. Pero ang claim ng Honda, ito. So yan, temperature gauge, that's it. Yung panels niya, yan. So Bluetooth connectivity na rin to. Sa umpisa, I would say, isa rin sa features niya, features kung matatawag nyo, pero yung iba na intimidate. Isa sa features niya, I would say, is itong walang clutch, puro lang pindot-pindot. Walang ganun, no? And then park. Ito yung handbrake pala. So for handbrake, you have to pull this. Park. And then reverse. Te-press mo yan, pabalik. Yun, te-press mo yun. And then neutral, drive, and then sports mode. Yan, may sports mode din siya. Also, paddle shift na rin pala to. Yan, so pero bihira ko rin gamitin. Yan, nagpa-paddle shift din paminsan-minsan, pero bihira talaga. Not necessary. Ito yung interior niya. Yan, ganda din ang quality. Yan, ganda rin. Leather seats, of course, at maluwag. Isa pa sa nagustuhan ko dito is itong CR-V na to. This is the first CR-V na 7-seater. So yung likod nito nako-convert into a compartment, at the same time nako-convert din siya into seats. Kasya dalawang tao. Ang CR-V na to is 7-seater. Paano naging 7-seater? 1, 2, 3, 4, 5. Ito sikreto dyan. Well, medyo masikip yung space sa harap, pero na-adjust naman siya. So meron siya ditong yan, pwedeng ma-adjust for more legroom. Pero kung wala naman at nakasara lang yan, balik mo lang. And then you can close that. This is a 7-seater nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-seater. O, di ba ang luwag? Plus kung sakaling trip mo mag-camping, again, pwede mong gawin ganito. Higa mo lang yan. At pull mo to. Yan. Mating. Car camping bed. Yan. So pwede ka na matulog dito. Yan. O, diba? Una na lang ang kulang. Teka, may ulan tayo dyan. Testing. This is cozy. Eh, may aircon ka pa dyan, no? Oh, lamig. Oh, diba? Lamig. Pero bihira ako nang gamitin yan. Galing. Yan. Imagine mo kakamping ka. Ayos na to. So from this perspective, actually, this is cozy. Pwede mo pa itong buksan. Pwede ka na humiga. Oh, see? Medyo mainit lang pero so much space. So on a regular seat, open lang yan. Again, pwede natin i-adjust dito. Kahit nakasagad na yung leg room or nakasagad na papunta doon, okay pa din naman yung legroom, pero pwede pa siyang malawakan at pasagad. Yeah, so, yeah. There you go. Yung kabila. Yung tintab, oh.
Ayan, nilalagyan din ng cup holders. So isa yun sa mga features na nagustuhan ko dito. Another is yan, cruise control. Yan, cruise control. Madali lang gamitin yung cruise control. Yan, hindi ko nababanggitin, but basically cruise control available na siya. So this is one of the features. So na-activate ang cruise control if you are running minimum 40 kilometers per hour. Doon mo siya magagamit. Pero since apaka-traffic, yan, makiling, nasa startle pa lang tayo or start pa lang ng SLEX dito sa south, hindi nga tayo tumatakbo ng 40, yan. Pero syempre ang cruise control gagamitin mo dapat on a consistent driving condition. Yung dire-diretso lang katulad ng NLEX or TPLEX. Pwede rin SLEX pero mahirap to pag patigil-tigil. Maganda cruise control pag smooth lang dire-diretso. Meron dito rear view camera pag nag-aatras ka. Yan, meron din mga sensor. So rear view, yan, nakikita yun dito sa gauge natin dito. Sa screen na yan. Yung size niya, this is much bigger compared sa mga previous models. Of course, lumaki ang mga sasakyan. Ang first generation ng CR-V is ganito lang kaliit. Good afternoon. Ganda nga ng afternoon. Traffic naman. Ganda nga ng hapon. You know, ganda ng sunset, oh, dramatic. Kaso, toinks. Ba yan? Isa nga itong brake hold system sa nagustuhan ko na feature ng sasakyan na to. So basically, it's a stop and go, gas and stop, brake and stop, brake and go, brake hold. Yan, ito. Basically, it's a brake stop system na magagamit mo pag sobrang traffic. So parang ganito siya. So press mo lang siya. Yan. Activate yan. Basically, gas and go. Pag stop mo, automatic, pipigil, and then go ka na ulit. Yan. Kita nyo yung green light. Yan. So traffic, tigil. Yan, naka-handbrake yan. And activate yan pag nag-gas tayo. Yan, activate yan pag nag-gas. This feature is really friendly, especially dito sa Pilipinas. Kasi nga apaka-traffic. Tulad yan ganito. Tulad ng ganito. Yan, tulad ng ganyan. Mga parts, lumuluwag-luwag na rin yung traffic. So, nasa may ito na tayo ngayon. Pero SLEX pa rin. Malaking tulong to SLEX na to. Marami ng improvements ang nangyari. Although, yeah, may mga traffic na nangyayari. It's because of volume na rin ng sasakyan, I think. Itong CR-V na to, itong sasakyan na to, matagal na rin natin ito ginagamit. Nadala na rin natin ito kung saan-saan. Sa mga trips natin. Mostly dito lang sa Luzon. Nasa 69,000 pa lang tinatakbo, almost 70,000. Pero iba talaga pag Japanese, iba talaga pag na-maintain ng maayos. So ang kilang naman sa mga sasakyan talaga is good maintenance. So far, yeah, this is one of my, I would say, favorite car na ginagamit, especially pag medyo mag-off-road. City rin, okay rin siya sa city kasi malaki. At the same time, yun nga, may feature siya ng stop and go or yung brake hold na tinatawag dito sa sasakyan na to. Although somehow modelo nga itong CR-V na to and very reliable. Sa totoo lang, iba pa din yung dating ng first gen. Yung first gen na CR-V, ganda. Yung CR-V ni Pops Ramon, ako, gandang-ganda ako doon. Idol na idol ko yung CR-V. Of course, isa rin sa mga lodi natin si Pops Ramon. Isa din yun sa order ng mga sasakyan. Order ng mga projects. Fly with me up so high
through the stars, across the sky. See a world so bright and free. No more pain, just harmony. Fly with me, come to me, fly with me, na 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 na. Fly with me, oh yeah. There you have it mga pards. Sana subaybayan nyo ang mga future episodes natin, especially with our libutin ng sariling atin, as well as mga videos natin about our project cars and bikes. If you like this video, please give it a thumbs up. And for your comments, anything about cars, travel, motorcycle, please do comment. If may mga suggestion din kayo, welcome na welcome yun. That's it muna for today mga pards. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. At lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede mo. Come to me, fly with me, na 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 na. Ganda naman ng model na to. Ay, hindi pala model. Congresswoman pala. Akala ko artista.